Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay JP Arnold. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Parang medyo uminit yung likod ko. Medyo uminit yung puweten mo. Shit, it's fucking hot. Ang sumunod na segundo, maging si Aaron, na malakas ang tibay, dumura at pasaway sa tumataas na temperatura sa isang iglap. Naglalabas pa rin ng mahinang lamig ang jade ice beads, ibig sabihin ay hindi ito gumagana, ngunit tiyak na kumakaway na naman ang matanda sa labas. Ano ang dapat kong gawin? Ang 5 elemento ng banal na bato ay hinimok na i-maximize. Ito ay hindi magagamit. Sinindihan na rin ang jade ice beads at nagsimulang lumamig. Ang 8 kaparangan na Tianshu ay walang silbi dito. Sa sandaling tumalon ka sa 8 kaparangan na Tianshu, mahuhulog ang Tianshu sa apoy at direktang masusunog. Bigla, sumimangot si Aaron. Brocade bag. Hiniling ng silkworm god sa matandang pinuno ng nayon na bigyan ang kanyang sarili ng isang sachet, na nagsasabing maaari itong mabuksan sa isang kritikal na sandali. Malinaw, wala nang mas kritikal na sitwasyon kaysa dito. Wala nang katarantaduhan, dali-dali niyang binuksan ang puting sachet mula sa space ring, ngunit halos nang ilabas pa lang ni Aaron ang sachet, ang mabangis na mataas na temperatura ay nag-apoy sa puting sachet. Anuman ang init ng apoy, nakita ng Aaron ang isang piraso ng puting papel na nagsimulang masunog sa nasusunog na sachet. Sa sandaling ikalat ang puting papel, ang buong puting papel ay biglang nag-apoy, at karamihan sa mga salita sa papel ay nawala kasama ng pagkasunog, ngunit sa kabutihang palad, nakita ng Aaron ang ilang mga salita ng malinaw. Pareho ang mundo. Shit, pareho lang ang mundo. Sumimangot si Aaron. Anong ibig sabihin nun? Ang 4 na hindi maipaliwanag na salita ay tila may kahulugan kapag sila ay may naisip. Sa madaling salita, ano ang pagkakaiba ng pagsasabi at hindi pagsasabi ng 4 na salitang ito? Shit, sapat na talaga itong silkworm god. Wala ka bang ibang nilalagay sa bag na ito? Maglagay ng nasusunog na papel. Anong meron? Pero anong ibig sabihin nun? Ang mundo ay pareho. Ang init ay maaaring gumawa ng mga tao na magagalitin at kahit na hindi makontrol, hindi pa banggitin ang gayong kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Kahit kasing lakas ng Aaron, para itong langgam sa mainit na palayok. Ngunit ang mas apurahan, mas magulo, mas apurahan, at kahit na maaaring magpabagsak sa mga tao. Kaya sa sandaling ito, kahit na siya ay nabalisa, si Aaron ay patuloy pa rin na nagsasabi sa kanyang sarili sa kanyang puso, matatag, matatag. Nang siya ay nasa mabuting kalooban, maingat na tinikman ni Aaron ang 4 na salita ngayon, at ang kanyang mga mata ay tumitig din sa harapan. Pagtingin sa nagngangalit na apoy, biglang itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata sa jade ice beads na bahagyang nilabanan niya. Sa halip na isipin ang posibilidad na ibinigay ng iba, mas mainam na itoon ang iyong espiritu sa kasalukuyan at umasa sa iyong sarili. Sa simula, pagkatapos makapagdagdag ng enerhiya ang Shinyan beads, nagbuga sila ng hindi mabilang na baha. Pwede rin ba ang jade ice beads? Isang kakaiba at matapang na ideya ang lumabas sa isipan ni Aaron. Hindi naman talaga. Ang jade ice beads ay nangangailangan din ng enerhiya upang magising, ngunit ang Aaron ay palaging mahigpit na sinusunod ang pamamaraang ito. Gayunpaman, maaari silang may ilawan ng enerhiya, kaya kaunti lamang ang mga ito sa bawat oras. Kung i-catalyze mo ang lahat ng puwersa ng kaguluhan, ano kaya ang magiging epekto nito? Maaaring ito ay direktang sumabog tulad ng Shenyanju, o ito ay lumubog sa dagat. Ang lahat ng kapangyarihan ng kaguluhan ay katumbas ng mga meat buns na pumalo sa mga aso, ganap na nawawalan ng pagkakataong bumaligtad at naghihintay na masunog ng buhay. Pareho ang mundo. Pupusta ako sa 4 na salitang ito.
Mahinang sabi ni Aaron. Sandaling bumaba ang boses, huminto si Aaron sa pagsasalita ng walang kaparerekon at biglang gumalaw sa kanyang kamay. Ang kanyang kaliwang kamay ay nag-aalaga pa rin sa pangunahing plato ng 5 elementong banal na bato, at ang kanyang kanang kamay ay biglang nakakuha ng puwersa at direktang tumama sa Jade Ice Ball. Hindi, nanlamig si Aaron at hindi niya maiwasang malungkot. Shit, yun lang, wala man lang kaunting echo, medyo depressed, ngunit nang ang Aaron ay nalulumbay, biglang, walang tugon sa maliliit na jade ice beads, maging ang liwanag na aircon na inilabas ngayon ay tuluyang nawala sa oras na ito, ang Aaron ay mas nalulumbay. Ano ito? Hindi lang ito sumabog gaya ng inaakala, pati ang mga bagay na pag-aari mismo ni Yu Bangzo ay nawala, hindi kaya malas. Boom, biglang may malakas na ingay, pagkatapos, ang jade ice beads na hindi naaninag ay biglang bumulwak ng napakalaking aircon, mula sa loob palabas. Pasabugin ito ng buo, biglang nang inig ang buong Supreme Fire. Ano? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa labas, si Liu Tao, na sumusuporta sa kapangyarihan ng apoy, ay biglang nabigla at tumingin sa pinakamataas na apoy na biglang naging lubhang diffuse. Paano nangyari ito? Yung tipong lumalaban pa ngayon. Ano ba ang gawa ng lalaking ito? Sa sobrang takot, bigla siyang nagpatuloy sa pagpapala ng kanyang lakas, at patuloy na tumutulo ang pawis ng Bin sa kanyang noo. Sinubukan na niya ang lahat, ngunit ang mas ikinagulat niya ay kahit na ganoon, ang pinakamataas na apoy sa kanyang harapan ay tumalon pa rin ng napakahirap kontrolin. Yung lalaking kayang suportahan. Nagulat si Liu Tao sa unang pagkakataon sa mga dekada. Anong klaseng lalaki ang nakilala niya? Pervert, anong ginagawa mo? Lumingon sa likod si Liu Tao at mahinang uminom. Ang 11 matatanda ay nagulat, at si Liu Tao ay nagulat, hindi banggitin ang mga ito. Habang sumisigaw siya, biglang bumalik sa katinoan ang isang grupo ng matatanda. Hindi na sila naglakas loob na mag-isip pa. 11 tao ang mabangis na gumalaw at direktang iwinagayway ang kanilang mga kamay para alalayan si Liu Tao. Habang ang 11 sinag ng liwanag ay tumama kay Liu Tao, ang enerhiya ni Liu Tao upang suportahan ang pinakamataas na apoy ng katawan ay biglang tumaas. Ang kataas-taasang apoy na tumatalon ng hindi mapakali ay direktang nagpapatatag sa hugis ng katawan, na mas malaki kaysa sa ngayon. Shit, ang pinuno ng clan na si Liu ay direktang nakipagkamay sa 11 matatanda. Shit, papatayin nito ang binatang iyon. Hindi totoo yan. Ito ang kalahati ng pamilya Liu. Kahit na tingnan mo ang buong disyerto, sino ang maglalakas loob na harapin ito? Bagamat alam kong natalo ang binata, natalo man, sulit naman. Tama, makatuwirang matalo sa ganitong sitwasyon. Isang grupo ng mga tao ang nagbuntong hininga, umiling at sunod-sunod na bamantong hininga. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay may kapritsyo, kung gusto mong manalo sa kasong ito, ano ang mangyayari? Pagkasabi niya nito, biglang tumahimik ang mga tao. Sa kasong ito, ano ang magiging pakiramdam na manalo? Ito ay isang nakakagulat na tanong, ngunit sa turn, ito ay isang napaka-nakakatawang tanong. Hahaha, matapos matigilan sa karamihan, napuno ng tawanan ang bulwagan. Sa oras na ito, huwag ka nang gagawa ng mga ganyang biro ha. Yes, be serious, be serious. The others are playing very fiercely. As bystanders, we should be polite and maintain basic respect. Oo, huwag mong sabihing basta-basta ang mga ganyang biro sa hinaharap, baka tawanan mo lang ang sarili mo. Sa sandaling magsalita ang taong may ganitong kakaibang ideya, naakit niya ang nakatutuwang galit ng lahat. Ang kawawang lalaki ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong pabulaanan. Napag-alitan siya at napayuko, pero sa puso niya, hindi siya kontento. Bagaman kakaiba ang ideyang ito, hindi ibig sabihin na imposible. Kuya, mas mabuting panoorin ang laro ng mapayapa kaysa sa anumang bagay. Kung tungkol sa iyong mga kakaibang ideya, mas mabuting itabi mo ang mga ito. Ito ang pinuno ng pamilyang Liu. Sa pinakamalakas na 11 matatanda, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Panipi. Ang ibig sabihin nito ay halos kalahati ng lakas ng pamilya Liu, hindi banggitin ang binata. Kahit na dumating ang may-ari ng pamilyang Fang, ano ang magagawa niya? Master Fang, iyon ang pinakamatibay na pag-iral sa mundo ng disyerto. Wala na ba siyang magagawa? Nang marinig ito,
Tumango ang lalaki, na tuluyang sumuko sa kanyang maling akala. Kung kahit ang may-ari ng pamilya Fang ay walang pagkakataong manalo, sa katunayan, ang binata ay hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting pagkakataong manalo. Kasuklam-suklam. Sa kabilang banda, si Leivzo ay nag-igting din at galit na napag-alitan. Sina Soyan at Panggalan ay sabik din na itatak ang kanilang mga paa sa lugar. Napakaraming tao ang hindi matatalo. Xiao Chen, mahinang sigaw ni Soyan. Nagmamadaling lumapit ang isang waitress at sinabing, "Oo. Pumunta ka at ipaalam sa pamilya Fang." Tumango ang waitress, tahimik na umatras mula sa likuran habang hindi pinapansin ng lahat, at tumakbo hanggang sa direksyon sa labas ng Juying Pavilion. Sa oras na ito, sa kataas-taasang apoy, ang puting gas na sumabog ng Jade Ice Beads ay napuno ng Aaron halos dahan-dahan, at ang anti-Buddha ay bumuo ng isang mundo ng yelo at snow fog para sa kanya. Sa ilalim ng paghihimok ng Aaron, ang Jade Ice Beads sa gitna ay nagpapadala pa rin ng tuloy-tuloy na daloy ng malamig at walang kapantay na puting hininga. Ngunit sa oras na ito, isa pang malakas na puwersang panlabas ang biglang tumama. Ngunit sa pagkakataong ito, si Aaron, na nakaupo sa harap ni Yu Bingzo, ay hindi natarante ngayon lang. Ang ilan ay isang malamig na ngiti lamang sa mga sulok ng kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Aaron, tama ka na naman. Sa madaling salita, sa sobrang init at iritableng kapaligiran, ginamit ng taong ito ang kanyang pasensya at karunungan para talagang maunawaan ang kahulugan ng apat na malalaking salita na iniwan ng Silkworm God Empress. Oo, ang Jade Ice Beads ay halos kapareho ng Guardian Beads. Hindi mo lamang magagamit ang hinihimok ng paraan ng kapangyarihan, ngunit gamitin din ang paraan ng kapangyarihan upang matulungan silang kumilos. Ito ang unang kalahati ng parehong pangungusap sa mundo. Ngayong alam ko na kung paano maglaro ng Jade Ice Beads, ano pa ang maaari kong gawin para sa iyo. Ang Ice and Fire Duel ay parang yelo at apoy, pero kung tutuusin, ito ang panloob na kapangyarihan ng magkabilang panig. Kung tutuusin, sino ang mas makakasuporta sa sarili niyang lakas, hindi ba siya tumatawa hanggang dulo? Pero kung higit pa sa panloob na puwersa, sino ang matatakot ni Aaron sa mundo sa loob ng maraming taon at mabibilang ang mga taong maihahambing sa Aaron sa panloob na kapangyarihan? Hayaan mo akong itaboy ako ng matagal at laruin ako na parang isang inihaw baboy. Ngayon, ako na ang magpe-perform. Bawiin ang kaliwang kamay ng 5 elementong bato ng Diyos na naging matatag at hayaan itong maglaro ng mag-isa. Pagkatapos, ibinuhos ni Aaron ang lahat ng kanyang aura ng direkta sa Jade Ice Beads. Katulad ngayon, natigilan si Yu Bingzo, ngunit ilang sandali pa, ang napakagandang puting gas ay biglang pinakawalan mula sa kanya. Boom! Ang pinakamataas na apoy ay parang bola na nakabalot sa isang bagay. Biglang lumawak ang mga bagay sa loob nito, at lumalawak ang katawan nito. Kahit na, sa pagitan ng mahinang paglawak, ang anti-Buddha ay mapupunit, boom! Agad na nakaramdam ng kakaibang puwersa ang 12 ni Liu Tao na nagtulak sa kanila pababa at napaatras, ano? Naglalaban pa rin ang bata sa loob. Imposible. Nagulat ang isang grupo ng matatanda at nagtinginan sa isa't isa ng may takot. Si Liu Tao ay mukhang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, bilang may-ari ng bahay, hindi nagtagal ay pinatatag niya ang kanyang isip at malamig na uminom, standby plan. Habang umiinom siya, ikanaway ng nangungunang elder ang kanyang kamay, at isa-isang sumugod ang natitirang elite, binibigyang pansin ang lakas ng 12 tao. Biglang lumakas ang energy blessing sa kamay ni Liu Tao, na halos lumiwanag sa buong Juying Pavilion, withdraw. Halos sabay-sabay na uminom ang mga nanunood sa paligid at sabay-sabay na itinulak ang energy shield ng sama-samang puwersa sa sumunod na segundo, kaya sunod-sunod itong tumakbo palayo, tara na. Sa isang malakas na inumin, ibinuhos din ng Green Pearl ang huling lakas, sa energy guard cover na may panggalan, at umatras palabas na may gulat na si Suyan, boom! Sa buong Juying Pavilion, lahat ay natutunaw. Ang 4 na palapag na Juying Pavilion ay nagsimulang gumuho. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagbagsak ay parang nawawala sa manipis na hangin. Ang nahuhulog na slag, o kahit na ang pagkakataong mahulog, ay natutunaw sa isang iglap. Sa matibay na lupa, ang mga tile sa sahig ay matagal nang nawala, tanging ang pulang lupa, tulad ng sirang magma, ay nakakatakot, Diyos ko. Sabay hawak sa kanilang mga ulo,
tumingin sa kakilakilabot at nakakagimbal na eksenang ito sa harapan nila halos hindi makapaniwala. Nasusunog ang lahat. Napakalakas na puwersa at napakalakas ng apoy. Napakataas ng apoy kaya imposibleng makita ng lahat ang nangyayari sa loob. Nakatitig din sina Leivzo at Soyan sa pinangyarihan ng insidente. Ilang sandali pa ay hindi na sila makahinga. Nakakaloka. Hindi man lang nila mailarawan ang eksena. Isa ba ito sa 4 na pinakamalaki sa mundo ng disyerto, ang tunay na teroristang lakas ng pamilyang Liu? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!